Hindi mawawala sa handaang Pinoy ang samut-saring mga pagkain na inihahanda para sa ating mga bisita at mga kaibigan. Ngunit, sa katagalan ng pagsasaya at sa kasarapan ng ating mga kwentuhan, ay madalas napapasama ang nakalalasing na alak. Katunayan, walang handaan, walang table na makikita kayo na walang mga inuming ganito sa tuwing mayroong mga okasyon. Nakasanayan kasi nating mga tao ang pag-inom ng alak sa mga okasyon at handaan. At ang nakalulungkot dito, mas madalas kaysa sa mga pagdiriwang at masasayang okasyon, kasama ng Pinoy ang alak sa kanyang mga problema. Maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo ang unti-unting nalululong sa pag-inom ng alak. Batay sa huling pag-aaral at sa pagsasaliksik, umaabot ng humigit kumulang 70% ang umiinom ng alak sa buong mundo mula edad 18 pataas. Ayon naman sa isa pang pagsasaliksik na inilunsad ng Geneva-based World Health Organization, tinatayang 2.5 milyong katao ang namamatay taon-taon dahilan sa pag-inom ng alak. Dagdag pa rito, ang Pilipinas naman sa dinami-dami ng mga bansa sa Southeast Asia, ang Pilipinas ang itinuturing na pangalawa sa mga bansa na may pinakamataas o malakas ang konsumo ng alak. Sunod ito sa Indonesia. Sa pang-aabuso sa alak, ilang milyong tao ang nalululong maging sa bawal na gamot. Partikular dyan ang paggamit ng shabu, ng marijuana, ng cocaine, at maraming iba pang mga droga. Kaya mapapansin ninyo, hindi magtatagal ang pag-iinom ng alak ay masusundan din ng paggamit maging ng mga droga na ipinagbabawal na gamitin. Sa kabila ng mga statistikang ito, ay mayroong isang tanong na nabubuo marahil sa ating mga kaisipan. Sa kabila ng napakaraming napipinsala, namamatay na mga tao sa paggamit nito, bakit milyon-milyon pa rin mga tao ang gumagamit ng nakalululong na alak at ng droga? Isang bagay na kung sana'y nasumpungan natin sa banal na kasulatan at nabasa, ay hindi sana tayo malululong sa ganito. Pansinin ninyo ang sinasabi sa Kawikaan 23. Ang talata po ay 29 hanggang 35. Sinong may ay? Sinong may kapanglawan? Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Ang sagot sa talatang 30, silang nangaghihintay sa alak. Silang nagsisiayon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin pa uli. Maliwanag na sinasabi sa mga talatang ito, ang sino mang umiinom ng nakalalasing na alak ay hanapin ito muli. Ang nakatutuwang malaman po na sa banal na kasulatan, inilatag ng Panginoong Diyos ang maaring maganap sa isang tao sa tuwing siya'y iinom ng alak. Pansinin niyo, babalikan natin ang mga talatang ito at sinasabi doon
ito'y parang may kagat ng ahas. No? Itong hinahanap nating panlasa. Yung pagka nakikita natin na kumikinang-kinang. No? Yung inumin, yung alak. No? At pagka ito'y humagod na sa lalamunan at mayroong panlasa, mayroong lasa na hahanap-hanapin mo, ay walang pagsala, hindi titigil ang sino mang magsisimula na tumikim ng alak. Kaya't ang payo ng banal na kasulatan, maging sa pasimula pa lamang, lumayo tayo. Huwag kang titingin sa alak sapagkat tiyak na madadaya ang ating kaisipan. Dagdag pa dito ang sabi ng Kawikaan 16:25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kasi pagka minsan iniisip natin na ang solusyon sa ating mga problema, ang solusyon sa ating mga suliranin, ang solusyon sa ating mga depresyon, uminom ng alak para makaligtaan natin, no? At mawala ang ganitong kabigatan sa ating puso. Ang hindi natin naaalala pagkatapos na magising tayo, muli mula sa pagkalasing ay naruroon pa rin ang ating mga suliranin. Kaibigan, huwag tayong padadaya sapagkat maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Pagka minsan ang iniisip mo ay parang ito ang makatutulong sa iyo. Kundi, lalo pang nawawala ka sa iyong sarili at tinatanggal sa iyo ang kakayanan na mag-isip ng mga solusyon sa iyong mga suliranin. Ang tao ay lubhang mahina. At kung siya ay hindi nakatuon sa Panginoon, magiging mahirap para sa kanya ang tumalikod sa tukso. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit sa kabila nito na maliwanag na tinutukoy ng banal na kasulatan, nalululong ang tao sa pag-inom ng nakalalasing na alak? Unang sinasabi nila, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kaya marami ang nag-i-eksperimento sa paggamit ng inuming nakalalasing o di kaya ang droga. No? Kaya marami sa ating mga kabataan dito na uuwi sa pag-i-eksperimento. Nais po naming ituwid ang kaisipan na hindi lahat ng mga bagay upang maalaman mong matuwid at masama ay kinakailangang masubukan. Kadalasan ang mga karanasan ng mga nauna sa atin, ang mga itinala ng mga pag-aaral ay wasto at husto na upang tayo ay bigyan ng babala na hindi dapat tayo tumungo sa mga ganitong mga suliranin. Ikalawa, yung tinatawag nilang, kaunti lang naman. Bahagi lang ito ng aming recreation. Ulitin ko po, sa salitang recreation, gusto natin na maibalik ang ating mga katawan sa wasto kung paano tayo nilalang ng ating Diyos. Hindi upang sirain ang ating pangangatwiran at ang ating katawan. Mayroon pa rin mga nagdadahilan, ito na ako dito na nahilig ang aking katawan. Ako'y regular na umiinom o di kaya regular na naglalasing. Bumabalik din naman ako sa dati. Pero kaibigan, mas matagal na gumagamit ng mga inumin, mas dumadami ang kinakailangang konsumo upang sapatan ang iyong pagkakalulong dito. At ang ikaapat, ang pagiging pagkakalulong sa droga o inuming nakalalasing. Maraming nangangatwiran, wala ng paraan na ako'y makapiglas sa pagkakalulong o di kaya'y tinaguri ang addiction. Tunay na ang droga at alkohol ay hindi kailanman makapagdudulot sa atin ng kabutihan. Ito ay makapagdudulot pa nga ng kasiraan hindi lamang sa ating mga kalusugan, kundi ganun din naman sa ating mga pamilya. Kadalasan, ang mga umiinom, kadalasan, ang mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot ay sumisira rin ng kanilang mga tahanan. Sinisira nito lalong higit ang ating relasyon sa ating manlalalang o di kaya sa ating Diyos. Kaibigan, hindi natin makakayanan na baguhin ang ating mga sarili. Kung ang pag-uusapan ay pumiglas sa pagkakalulong sa inuming nakalalasing at droga, hindi natin makakayanan na baguhin ang ating mga sarili. Ang pagtalikod sa
inuming nakalalasing at droga ay atin lamang magagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko po, sa kapangyarihan lamang ng ating banal na Diyos. Kapag kung minsan kasi nakapag-iisip ang marami na mula ngayon, isinasama pa sa New Year's resolution na hindi na ako iinom o isang bote na lang ang iinumin ko kada linggo. No? Mali po. Ano man ang gawin nating pagsusumikap, hiwalay sa kalakasan ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo makapipiglas sa kapangyarihan ng inuming nakalalasing. Upang makawala sa ganitong adiksyon, kailangan nating malaman kung ano ang pinanggagalingan ng ating problema at magkaroon tayo ng masidhing pagnanais na ito ay ating maisaayos. Hindi gusto ng Diyos kailanman na tayo po ay malunod sa kasalanan, sa alak, at maging sa droga. Kundi nais ng ating Panginoong Diyos na siyang lumalang sa atin na tayo ay bumalik sa Kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan at pag-iingat ng banal na Espiritu. Ginagawang alipin ng droga at ng inuming nakalalasing ang taong gumagamit nito. Isang alipin ng kasalanan. Nais ng Diyos na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu at makawala sa adiksyon ng inuming nakalalasing at droga. Hindi nyo napapansin? Hindi maaaring pagsabayin ang pagtuon sa Diyos at ang paggamit ng inuming nakakalasing? Mayroon bang mga nag-iinuman at nalalasing na nakapag-iisip ng matuwid ng tungkol sa langit at ng ating Diyos? Hindi natin mapagsasama ang dalawang bagay na ito. Habang nakatungtong ang ating kabilang paa sa kamunduhan at sa kalasingan, hindi naman natin maitutungtong ang ating kabilang paa sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Mahalagang ating maunawaan ang proseso ng pagbabago sa ating mga buhay ay hindi lamang nangyayari sa loob ng ilang mga araw. Ang iba nga po'y inaabot ng matagal. Subalit kaibigan, gusto kong magkaroon ka ng pag-asa sa kalakasan ng ating Panginoon. Upang ang pagbabago ay ating makamtan, kailangan natin ang pagtatalaga sa Diyos at malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Walang pagsala, binabanggit ng banal na kasulatan na kailanman hindi makabubuti sa atin ang alak. Narito ang ilang mga paalala ng Biblia tungo sa ating pagbabago kasama at kaakbay ang ating Panginoong Diyos. Una, ang sabi, tanggapin mo na wala kang kakayahan na baguhin ang iyong sarili, katulad ng ating pong binanggit kanina. Pansinin ninyo ang payo ng 2 Korinto, Kapitulo 1, ang talata po ay 9. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magkatiwala sa aming ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli ng mga patay. Ilalagak lamang natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat kung ito'y ilalagak natin sa ating mga kaibigan, sa ating asawa, o maging sa ating mga mahal sa buhay, sila rin ay may kahinaan. Sila rin may mga pagkukulang. Tanging ang Diyos lamang na lumalang sa atin, kaibigan, ang maaaring tumulong sa atin. Ikalawa, ang Diyos ang naglalang sa iyo. Diyos din ang may kakayahan upang tayo ay baguhin. Ganito po ang sabi sa awit 71, ang mga talata ay 20 hanggang 21. Ikaw na nagpakita sa amin ng marami at lubhang kabagabagan, bubuhayin mo uli kami at ibabangon mo uli kami mula sa mga kalaliman ng lupa. Palaguin mo ang aking kadakilaan at bumalik ka uli at aliwin mo ako. Sa Panginoon lamang tayo mayroong pag-asa. Katunayan, binabanggit din sa 1 Korinto, Kapitulo 10, ang talata ay 31 tungkol sa hangarin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kasama dito ang ating pag-inom.
Kung ito'y hindi makaluluwalhati sa Diyos, hindi dapat maging bahagi ng ating paraan ng pamumuhay ang pag-inom ng alak. Kahit na may problema tayo sa buhay. Sapagkat nais ng Diyos na siya'y ating luwalhatiin. Ikatlo, italaga mo ang lahat ng iyong buhay sa Panginoong Diyos. Sa Roma 13, ang mga talata ay 13 hanggang 14, ganito pa ang karagdagang payo. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Nakita mo, kaibigan, ang paglalasing ay inihanay ng banal na kasulatan sa kalibugan at kahalayan, maging sa pagkakainggitan. Ang paraan lamang ay magpasakop tayo sa ating Panginoong Diyos upang ang lahat ng ito ay ating mapagtagumpayan. Kaibigan, pagka ang Panginoon ay lumagay sa ating buhay, pagka ang Panginoon ang siyang naging Panginoon ng ating mga gawa, siya ang masusunod sa ating mga kaisipan at tunay na siya'y ating luluwalhatiin. Ikaapat at panghuli, ipanalangin mo ang mga panukala ng Diyos sa buhay mo. Sa awit 25, ang mga talatay ikaapat hanggang 5, ganito ang pagdidiin. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin. Sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Kaibigan, kung ang inuming nakalalasing ay mga dahilan kung bakit ikaw ay malayo ngayon sa iyong Panginoong Diyos, sa iyong manlalalang, sa iyong tagapagligtas, talikuran mo ito. Talikuran mo ito at magsimula nawa ang pagbabago sa iyong buhay. Opo, kaibigan, ang panahon ng pagbabago ay hindi nung nakalipas o kahapon, hindi bukas, kundi ngayon sa pagkakataong ito. Nais ng Panginoon na siya ang maging kalakasan mo. Nais ng Panginoon na sa Kanya'y makasumpong ka ng pagtatagumpay laban sa paglalasing, laban sa pananakit ng asawa, laban sa pagmamalupit sa iyong mga anak sa tuwing ikay malululong sa pag-inom ng alak, laban sa masamang mga panukala sa ating kapwa. Ang kalakasan ng Panginoon ay magiging sakdal sa ating kahinaan. Sa 2 Korinto 12, ang talata ay 9, ganito ang pag-asa na masusumpungan. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na nasa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sana kaibigan sa ating maikling pag-aaral ay nagpasya ka na magmula ngayon, pipiliin mo ang maghari ang Panginoon sa iyong puso. Kung nais mo ng karagdagang pangtulong sa iyong pagpapasya na magwagi at makipagpunyagi laban sa pagkakalulong sa alak, o di kaya'y sa paggamit ng droga, naririyan po ang numero na maaari ninyong tawagan upang kayo'y aming matulungan pa. Ulitin ko po, sa ating mga kahinaan, sapat ang kalakasan ng Panginoon upang tayo'y magtagumpay. Inaanyayahan kita, kaibigan, anuman ang iyong nakalipas, anuman ang naganap sa iyong buhay, dulot ng masamang nakalalasing na alak o di kaya'y droga, maaari tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. At sa oras na ito, ang kapangyarihan ng Diyos, ang Kanyang pag-iingat ay sa atin at tayo'y magpapasimulang tumahak sa landas ng pagtatagumpay.
Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na siyang lumalang sa bawat isa sa amin. Nagbigay ng buhay upang Ikaw ay aming papurihan, dakilain, at luwalhatiin. Pakinggan mo ang aming mga daing. Ang marami sa amin, maging sa aming mga nakikinig at sumusubaybay, ay nalulong sa paggamit at pag-inom ng nakalalasing na alak, maging ng droga. Panginoong Diyos, ngayong nababatid namin kung gaano pumipinsala ito ng aming katawan, nais naming Panginoon na lubos na magpasakop sa inyo. Alam mo ang aming mga puso, nababasa mo ang kaisipan ng mga lumalapit sa iyo sa oras na ito. Maghari ka nawa at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng tagumpay upang nang sa ganon, bawat isa sa amin ay makaranas ng kapayapaan at ng mabuting relasyon, hindi lamang sa aming mga kasambahay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamanggagawa, kundi lalong higit sa iyo na aming kalakasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, dakila ka na Ama sa lahat. Ikaw na patuloy na tumatanggap sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan. Tulungan mo kami na malagpasan ang mga adiksyon na bumabalot sa aming mga puso. Tulungan mo kami natanggihan ang alok ng nakalalasing na alak at patuloy na kami ay tumahan sa mga pangako ninyo at ng banal na Espiritu. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming itinatagubilin sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalakasan. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, where to take as from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land, till I reach the promised land. I shared it to you because it's how I am blessed. They lived in two worlds. How do you prepare the patient and the family? And I found the best thing in life through Jesus Christ. Making faith real and relevant. Jesus, the sweetest, mightiest name of all, came along. I think I'm in love. What you see of Hope Channel Philippines now is a long, long, long way from what it used to be.
Back in 1994, only a box-type structure stood on what is now a fully equipped studio. Once a rumbling tiny relay station, now a buzzing production headquarters. With its quick overhaul and transformation early in 2009, the studio acquired a multi-million broadcasting franchise by Midyear and received its fully operational high-definition equipment by July of the same year. While the crew was still reeling from the incredible developments, Brad and Candace Thorpe flew in for the inauguration before the year was out. Because Elder Thorpe was telling me, but let's hold together and think creatively. Before we knew it, there was an increasing demand for Hope Channel Philippines' time, talent, and treasure for more program productions. From the north of the nation down to the security-challenged south, be it in Manila, Cebu, Zamboanga. Bienvenidas con todos. Young Hope Channel Philippines went onward and forward. And who were right there with these poor chumps to put up with these drastic yet delightfully astonishing growth pains? Volunteers. Before there was hope, there was obscurity, but never without the fierce striving for a media ministry. Volunteers then, volunteers now. With the same zeal, our volunteers accomplish the dirty work that a full-service media center demands. With these helping hands and visionary leaders, with the Lord's guidance, Hope Channel Philippines is set to be the next best life and family network in the country. To broadcast local and international shows 24/7. To reach 80 million souls in hundreds of cities in the archipelago in just 5 years. This is the next big dream of Hope Channel Philippines.